Hello guys, welcome sa ating YouTube channel. So, nandito tayo ngayon para i-update kayo sa mga aso namin. Yung dalawang German Shepherd, lumaki na. Ito si Prom. Yan. Hello Prom. Prom. Ayaw. Tapos ito si Mouse. Yan silang dalawa. So, lumaki na sila guys, no? Dati nakita nyo, tuta lang sila. Pero ngayon, lumaki na. So, nangyari kasi guys, no? Nagkasakit to si Mountains. Ayaw kumain. Tapos nagtatay. So, tuturo ko sa inyo paano gamatin yung aso. Pag yung aso nyo nagkasakit, ganun. Kung ano ibibigay natin gamot, paano sila iti-treat. So, para makarecover sila. So, una-una guys, syempre, para hindi magkasakit yung mga alagi ang ating aso, tayo, linisan natin yung kulungan nila. So, i-disinfect natin, dapat natin i-disinfect. Tapos, pag malinis yung kulungan nila, i-maintain natin laging ganun. So, nilinisan muna namin sila, yung kulungan nila bago natin gawin yung vlog. So, kung makikita nyo, medyo sumigla naman. So, hindi halata may sakit po si Mountains. So, anong ba guys yung mga kailangan natin guys, no, pag gagamotin yung aso? So, ito yung binibigay na gamot pag nagtatay yung aso. So, Metronidazole. Ang brand nito is Plavit. So, ang dosage nito is 15 mg per kilogram. So, ang estimated kilo kasi nito ni Mountains nasa 20 kilos. So, bibigay tayo ng 20 ml nito. Ibig sabihin, dalawang puno nito, dalawang 10 ml para 20 ml. So, yan. Yan yung isa sa mga ibibigay natin. Tapos, ito naman guys, yung isang antibiotic natin. So, ito mabisa to guys, no? Yung doxycycline plus thiamulin, Betracin Gold. So, dalawang capsule bibigay natin. So, complete natin ito guys hanggang 7 days. So, usually ang antibiotic talaga tinatapos siya 5 days to 7 days. So, kahit magaling na yung aso nyo, ibibigay nyo pa rin yung gamot. Tatapusin nyo ng 7 days. So, para hindi siya magkaroon ng resistance sa antibiotic. So, yun guys, no? Tapos, pag ayaw kumain ng aso, bibigyan natin to nitong Ensure Gold. So, ipo-force feeding natin siya kahit liquid lang para at least meron siyang energy. So, hindi siya tuluyan mamayat, hindi makakain. So, yun nga kasi pag nagtatay, risk for dehydration. Tapos yung mga electrolytes nawawala. So, ito, complete meal naman to, itong Ensure Gold na to. So, may vitamins, minerals na siya. Tapos, good as, meal replacement. So, pag hindi makakain yung aso natin, yan, tulad yan, ayaw niya kumain ngayon. So, ibibigay natin itong Ensure Gold. Ipo-force feeding na lang natin. So, ganun guys, yung paraan natin ng paggamot sa aso. Para yung aso natin, maaga pa lang. So, 1 day pa lang naman nakitaan namin na medyo tumamlay siya, tapos yung poops niya basa. So, nagtatay. Kaya yun, sisimulan na natin i-treat sila habang maaga. So, ito, una natin ibigay yung sa pagtatay. Ito, antibiotic to para sa mga nagtatay. Ano siya, amibicide, pag may amoebiasis yung aso, tapos anti-protozoal din. So, yun. Ito ang drug of choice na binibigay kapag yun nga, nagtatay yung aso nyo. Pwede rin siya sa pusa. So, kung may alaga kayong pusa, nagtatay, pwede nyo rin ibigay ito. So, dalawang syringe bibigay natin kay Mountains. So, videoan na lang natin. Dalawang 10 ml bali. So, nakita natin sa inyo guys, no, kung paano siya binibigay sa aso. Nagmamadali, gusto na ata agad.
Maganda lang sa mga to. So, ano sila, cooperative sila. Hindi sila tulad ng ibang aso, tatakbo, takot bigyan ng gamot. Ito sila mountains. Kahit papaano naman, train to na ano. Pag binigyan mo, talagang tinitake lang nila yung gamot. Hindi sila umaaya, umiiyak o tumatakbo, nagtatago kapag may binibigay. So, hindi sila takot sa gamot. So, yun. At dalawang, 20 ml na ganyan. So, sobrang konti, okay lang. Kasi estimated naman na weight ng aso na to, nasa 20 kilos pataas. So, yung next na bibigyan natin, yung capsule. Yung doxycycline. Kaya lang, hindi masyado mabasa. Yan, doxycycline plus thiamulin. Betracin gold. So, ito yung magandang antibiotic pag yan, masama yung pakiramdam na aso nyo, nilalagnat, ganun. Tapos, maganda rin siya pag meron siyang ubo, sipon. Yan. Mas actually, mas mabisa ito guys, no? Kaysa yung sa nire-reseta ng mga vet na Coamoxiclav. Kasi dati nagpa-vet ako, yung binigay yung Coamoxiclav syrup. So, hindi gumaling yung aso ko eh. Pero nung ito na yung binigay namin, gumaling talaga siya. Nawala na yung ubo-sipon ng aso. So, meron pang isang mabisa, yung SMP 500. Maganda rin yun guys, no? Kaso nga lang, ngayon parang humina yung bisa niya. Hindi ko lang sure kung bakit. Basta yung mga binibigyan ng SMP 500, hindi na siya ganong katalab sa mga alaga nating hayop compare dati. Tapos yung isa pa nilang binibigay yung injectable, yung Betracin, yung Belamil, yung ini-inject, yung vitamin B complex, plus liver extract. So yun yung binibigay nila pampagana. Pero pag sa vet ka pumunta, ang papabigay lang sa'yo yung multivitamins na yung mga ordinary, yung mga Apebon, ganun. So, usually nabibili naman siya sa butika. So, pwede nyo rin ibigay yun guys, no? Para sa alaga yung kayo. Para gumana uli sila kumain. So, sa ngayon, i-antibiotic lang muna natin, tapos i-force feeding si Mountains. So, bigay na natin yung capsule. So, dalawa. So, kasi malaki na siya. Nung tuta pa siya, isa lang binibigay namin. Ngayon, pwede na kahit dalawa. Pag cooperative na may aso nyo, walang problema kasi yan, lulunukin lang agad. Hindi niya iluluwa. Pero pag problema nyo dyan, pag hindi cooperative yung aso nyo. Kasi pag hindi siya cooperative, no choice kayo. Ihahalo niya yung laman ng capsule na yan sa pagkain niya na ipo-force feeding, no? Pero dahil tinake niya naman, di okay na yan. Tapos yung last na gagawin natin, yung eto, yung ipo-force feeding natin yung Ensure Gold. So, kahit i-ano na rin natin to, isama na. Malaki na yung aso eh. So, hindi ko na rin matimbak, mabigat na. Pero estimate na lang. Kahit estimate naman yung timbang, okay na yun. Ang delikado lang naman sa overdose, yung mga tuta pa. Kasi pag nasobran yung delikado. Pwedeng masira yung kidney nila, yung liver, ganyan. Pero pag mga ganitong adult dog na, so kung ano lang estimate weight, so yun doon natin ibase yung dosage ng gamot. So yan, pina-force feeding na namin si Mountain, so Ensure Gold. Para, ayan, makarecover siya kahit ayaw na kumain. So wala pa, pansinin nyo, ayaw, walang gana kumain. Nakamoy na lang. So hindi siya talaga nagte-take pa ng puso. So wala tayong choice, ipa-force feeding pag gano'n. Kasi pag pinabayaan nyo guys, nakitaan nyo na lang sakit yung alaga nyo, tapos pinabayaan nyo siya. Pag lumala yan guys, lalo nyo siya hindi na magagamot.
mangyayari yan, magpi-50-50 na siya. Kung saan nyo lang siya dadalhin sa veterinary, hindi nyo gagawa ng paraan, hindi nyo siya gagamutin. Lalo pang tatamlay yan, tapos lalong manghina, tapos mamama. Tapos makikita nyo na lang, hinang-hina na siya. Tapos kung saan nyo dadalhin sa vet, huli na. Pag ganun. So dapat maaga pa lang, nakita nyo kung sakit ang alaga nyo, dapat, ano yun na siya, gamutin na agad. So, ano kasi ito guys ang inaabol natin dito, maparecover agad yung aso. Kumbaga, iwasan natin na ma-dehydrate siya, so bibigyan natin siya ng tubig, ganun. Tapos, ipo-force feeding natin siya. Kasi pag hindi natin ginawa guys, yun nga, baka huli na, mamatay yung alaga natin. Ano, kahit kasi iswero natin yan guys, kung talagang malala na yung sakit niya, wala tayong magagawa. Ano yun na yan, bibigay yung alaga natin. Ganun siya. So yun, sa ngayon pino-force feeding natin para makarecover siya. May energy siya sa magdamag, may kinain pa rin siya kahit ayaw niya kumain ng solid. So yun, ang maganda kasi kahit sa anong sakit naman guys pag naagapan mo yung sakit, nagamot mo agad yung aso o yung alaga mong pusa, pag naagapan mo, mas mataas yung chance na recovery kaysa yung gagamutin mo siya, huli na yung malala na yung sakit niya. Kahit pa ano yan guys, yung tumama sa kanya, matinding virus o kung ano mang sakit, basta naagapan mo, malaki yung chance makarecover, hindi siya mamatay. Yun. So dati kasi nagkasakit na tong dalawa na to, si Prom sa si Mountains. So kung mapapansin nyo, aware na ako dun sa mga binibigay na gamot ng mga veterinary, kasi pag nagpapabet ako, yun naman yung usual na binibigay nila. So hindi na naiiba. So ang totoo niyan, may mga reseta akong luma, yun, nakatabi lang. So kung ano yung usual na binigay dati, yun pa rin ang binibigay ko sa kanila. And yun naman, nakakatulong naman talaga. Nakaka-recover sila after. Yun nga lang, pag hindi ka kasi nagpabit, so sa bahay lang, yan, hindi mo mako-confirm kung ano yung dumapong sakit sa kanya. Ganun. Pag sa vet kasi, ipapa-blood test nila yan. Kukuha na nila ng CBC, ganun. Doon nila malalaman kung ano yung mga sakit. Tapos meron sila mga test kit doon. Kung ano ba, dumapo ba sa kanya, parvovirus, o kaya distemper, ganun. Doon may kita. Yun nga lang, syempre magastos yun guys, syempre. Babayaran mo yung betas, yung laboratory, so mapapagastos ka talaga. So para maiwasan natin yung sobrang laking gastos, yan, total subok naman natin yung mga ganito, yung mga ganitong treatment nila, yung management sa kanila. So pwede natin gawin to guys para hindi na tayo mapagastos ng todo. Tapos yun, maagapan natin yung sakit ng mga alaga natin. So magamot agad yung alaga natin para hindi sila mamatay, hindi sila madisgrasya. So naranasan ko na rin kasi guys, mamatayan ng aso dati. So may tuta ako dati, tinamaan ng parvovirus. So ano siya, pinabet ko, kaso pinagtapat sa akin ng vet, 50-50 na daw talaga. Ibig sabihin huli na. Kaya nga yun guys, kailangan bago pa lang maagapan mo na. Kasi pag dinala mo siya, malala na, wala na rin, hindi na rin makaka-recover. So yun lang. So lesson learned yun sa akin simula nun. Pag nakita ako na agad ng may sakit, matamlay, ganyan, inaagapan na agad. So yun, di na ako nagkakaroon ng casualty sa mga alaga kong aso. Yung iba naman, dyan, yung mga ibang alaga kong aso, yung alaga namin aso dun sa taas ng bahay, naparecover naman namin dati sa parvovirus. So, gantong paraan din. So, pina-force feeding namin.
Yung time pa nga yun, binibigyan pa namin ng atay. Yung atay na manok, ginigiling namin yun. Tapos bine-blender yun, tapos hinahalo dyan sa may tubig, tapos yan, pino-force feeding namin ganyan. So, yung syringe nga lang nagamit, yung mas malaki yung bunganga. Pero okay naman, nabibigay naman. So, importante kasi guys, no, hindi sila manghina. Tapos, magkaroon pa rin ng energy, hindi ma-dehydrate. Yung number 1. So, kahit may sakit sila, tapos pinapatay mo na yung bacteria, may antibiotic ka, tapos may source of energy sila, yun, makaka-recover sila. So, gagaling at gagaling sila. So, kung ano man yung tumamang sakit sa kanila. So, yun guys, yan, patapos na. So, halos maubos natin itong Ensure Gold. So, malaking tulong to kay Mountains. Naubos natin isang ganito. So, yun, para meal replacement na yan. Kahit di siya kumain, buong maghapon, yan, walang gana, yun, at least nabigyan namin ng Ensure, yun. So, yun, makaka-recover siya pag laging ganyan. So, itutuloy-tuloy nyo lang yan, guys, no. Usually 5 days ang pinaka-maikling period na mag-antibiotic ka. So, dapat 5 days pataas. Yung iba yung ginagawa pang 8 days up to 10 days. Pero ang recommended talaga 5 to 7 days lang. So, at least matapos mo lang antibiotic ng 5 to 7 days, okay na. So, yun. Hopefully, si Mountains maka-recover ulit. Mukhang hindi naman siya 50-50. Nakikita natin sa itsura niya, nakakangiti pa siya, tapos may lakas pa. So, maganda yung ganyan guys, kasi naagapan natin. Kasi pag, yun nga, sabi ko nga sa inyo, pag hindi nyo naagapan yan, kahit padalhin nyo sa vet yan, so, hindi na magkakaroon ng himala yan. Madidisgrasya talaga yung alaga nyo. So, dapat, agapan nyo. Kung may budget naman kayo, kaya nyo magpa-veterinary, pumunta na agad kayo sa vet. Pag sa unang araw pa na nakita nyo yung alaga nyong aso or pusa may sakit. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang yung video natin. So, hanggang sa susunod na vlog guys. So, ituturo ko naman sa inyo guys paano pulawiin yung mga kuto at garapata sa aso at pusa. So, yun lang guys. Bye-bye and salamat sa mga tumatangkilik sa ating YouTube channel.